The Gospel of the Lord. In the public ministry of our Lord Jesus Christ, it is marked by His preaching ministry and a lot of stories regarding His healing ministry. Today, we hear again another healing miracles in the ministry of Jesus. And these were the curing of the woman who've been suffering from hemorrhages for 12 years. And also the restoration of life of the dead girl. These are two healing stories of our Lord Jesus. And what is remarkable with these two healing stories of our Lord, the restoration of life of this girl, the daughter of the synagogue official, and the restoration of health of this woman with suffering for 12 years with hemorrhages, was in fact when Jesus said to them, especially when Jesus said to that woman, "Your faith has saved you." And Jesus also saw the very faith of this synagogue official. And because of this, Jesus went, held the hand of the girl, and then the little girl arose. And then he has been brought back to life. And the very words of Jesus, "Your faith has saved you," is in fact an invitation for us to look also in our own relationship with Him. That what Jesus said, "Your faith will save you," it's true. Even in our day-to-day experience of life, faith is so important. Napakahalaga po ang pagtitiwala. Dahil ang pagtitiwala ay nagbibigay po sa atin ng dahilan na mangyayari ang isang bagay. Ang pagtitiwala, alam natin na may gagawin ng Diyos. Gagalaw ang Diyos sa buhay po natin. At higit sa lahat, merong himala na gagawin ng Diyos kapag tayo nagtitiwala sa Kanya. Sa simpleng pangunawa, tayo po, kapag po tayo magtitiwala sa ating sarili, may kakayahan po tayong gawin ng isang bagay. Kaya po natin gawin, di po ba? When we trust ourselves. And sometimes, when we have sickness, nagtitiwala lang tayo sa isang doktor. Amen? Kapag pinalitan yung doktor mo, parang hindi ka na gagamot. Amen? Kahit yung doktor magaling lang sa isang sakit, isang specialization. Pero sa tingin, akala mo lahat na kaya niyang gamutin ang iyong sakit. Ito po'y pagtitiwala. Hanggang hindi yung pinagtitiwalaan mo, para bang hindi ka gagaling at walang magagawa sa iyo. At ito po yung panyaya sa atin ating Panginoon, na ang pagtitiwala natin, lalong-lalo na sa Kanya, ay nagdadala po sa atin ng kasiguraduhan, lalong-lalo na sa ating pagpapagaling o kagalingan sa ating mga sakit. Kaya alam natin na gagaling tayo. Alam natin na may magagawang Diyos. Alam natin na tutulungan tayo ng Diyos kung tayo'y labis at ganap na magtitiwala sa Kanya. Your faith has saved you. This is a very powerful invitation for us to keep on believing to Jesus and also believing to Jesus, which is the very reason of our
uh, life, facing all the challenges that we are going through. Kaya tayo po'y nagtitiwala, tayo po'y nananampalataya sa Diyos. And lastly, when we say nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos, we are most willing to give our all for God. Kaya tayo po'y nagtataya. Kaya nating ibigay ang lahat, ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Dahil alam natin na kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, may ginagawa ang Diyos. Gumagalaw ang Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, napaganda po ng ating Ebanghelyo ngayon. Nagbibigay pag-asa, lalong-lalo na sa mga may sakit, sa ating mga minamahal sa buhay, o kaya sa personal nating buhay, kung may tayong karamdaman. Gumagaling tayo dahil alam natin na ang Diyos ang pinakamagaling na doktor sa ating buhay. Jesus, in our gospel reading today, has cured the hemorrhagic woman and also has restored the life of the dead girl. These are proofs that God is a powerful healer, that God can actually do things even things are impossible. Once again, let us put our trust in Him. Magtiwala tayo sa Diyos. Dahil ito ang Kanyang sinabi sa atin, sa iyong pananampalataya, ika'y maliligtas. Magtiwala ka sa Diyos. Amen.